Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon ay ang huling linggo ng pagkabuhay, ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At inaasahan sa atin bilang pagpapatuloy natin sa pagtahak sa landas patungo sa kanyang kabutihan, ay nawa masumpungan natin ng ating kabutihan, lalo't higit sa panahon na ito ng pandemya. Kaya inaasahan sa atin na magpatuloy tayong saliksikin ang kabutihan ng Diyos at patuloy na ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay. At upang sabay-sabay nating purihin at pasalamatan ng Panginoon, sabay nating dasalin ang ating panalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa tangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong lakas at ng buong mong isip. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay napapaloob ang buong kautusan at ang katuruan ng mga propeta. Pagsisiyan natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Magsiluhod po tayong lahat. Tayo pong lahat. Tayo'y nangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ng santo at sa isa't isa, na tayo'y nagkasala sa ating naisip, sa ating nagawa, at sa nakaligtaan nating gawin. At ito'y sarili nating pagkakamali. Kaya isinasamo natin sa Diyos na kaawaan nila tayo at sa lahat ng santo na ipanalangin nila tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa kanyang mga tao sa kalupaan. Panginoong Diyos, Haring makalangit, makapangyarihang Diyos sa tama, sila sa makamali, nasa salamatan
Sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, dahil sa iyong kalwalhatian. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Ama, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Tanggapin mo ang aming kahilingan, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang kataas-taasang Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. O Diyos na hari ng kalwalatian, sa pamamagitan ng pagkabuhay ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, ay inihayag mo ng may dakilang tagumpay ang iyong kapangyarihan. Itulot mo po na kami mapalakas upang buong tatag naming maihayag ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan pa rin ni Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos sa kalwalatian ng walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga salita ng Diyos. Ang unang pagbasa mula sa Aklat ng mga Apostol, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 15 hanggang 17, magpapatuloy hanggang 21 hanggang 26. Makalipas ang ilang araw, nagkatipon ang mga 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangan matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin, ang Panginoong Jesus. Mula nang bautismohan siya ni Juan hanggang si akyat sa langit, pumili sila ng 2 lalaki, si Mateas at si Jesus, na tinawag na Barasabas at tinaguriang ding Husto. At sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang inyong hinirang, upang maging apostol na gaganap sa tungkulang tinalakda ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Mateas ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay mayaman, maring ginto perlas na tunay. Kung sasaliksikin araw-araw,
sa kaluluwang may hapis. Kung nalulupaypay sa pagtanis, may bubuksong sigla sa langit. Ang salita ng Diyos ay may sinan, laging nagniningning ang bukas. Kung sa kamay ng Diyos ilalagak ang yaman ng kin at hirap. Ang ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Juan, Kabanata 5, nagsisimula sa talata 9 hanggang 13. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinanahanan ng Ama at ng Anak. Sino mang dumating sa inyo na iba ang turo ang dala, ay hiwag niyong tanggapin sa inyong bahay. Hiwag niyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi na nasulat. Sa halip nito, ako'y umaasang makakaparian at makakausap ko kayo ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hirang din tulad mo. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat bilang pagpupugay sa banal na ebanghelyo. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Pakinggan ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo, at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan
ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa kung papaanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung papaanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang sarap pakinggan ang ating ebanghelyo ngayon, di po ba? Kasi ipinagdasal tayo ni Jesus, pinagdasal tayo ng ating Panginoon sa Ama. Narinig natin sa ating ebanghelyo na idinalangin tayo ni Jesus sa ang kanyang mga alagad sa Ama upang sila'y mapuspos din ng kagalakan katulad natin at magkaroon ng tinatawag na kapangyarihan upang magpahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ni Jesus ng katotohanan sa bawat isa. Na siya ang isinugo ng Ama. Patunay na minahal ni Jesus ang kanyang mga alagad at tayo din. Kahit saglit lamang silang nagkasama. At sa 3 taon nilang magkakasama sa pagmimisyon at ministriya, ipinanalangin sila ni Jesus sa kanyang Ama na sila'y iligtas sa kapahamakan. At maging matatag sa pagharap sa anumang pagsubok na kanilang susuungin. Narinig din natin na sinabi ni Jesus na hindi sila tatanggalin dito sa sanlibutan. Subalit pagkakaluban sila ng buhay na may tuturing na sagrado sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa lahat ng gustong mangyari ng panalangin ng Panginoong Jesus sa Ama. Sinabi din ni Jesus sa kanyang panalangin na kapupuutan sila ng sanlibutan sapagkat naliwanagan na sila sa pangaral ni Jesus, kaya sila ay hindi na makasanlibutan. Ngunit kailangan nilang magpakatatag sa mga pagsubok na kanilang mararanasan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoong Jesus. Si Jesus, mga kapatid, simula pa nang siya'y mag-umpisang mangaral, manggamot at magpahayag ng kanyang kadakilaan dito sa mundo, palagi niyang hindi nakakalimutang humingi ng panalangin sa Ama upang siya'y gabayan sa lahat ng kanyang gagawin, upang mabigyan siya ng linaw at maunawaan ang lahat ng gustong ipagawa sa kanya ng Ama. Madalas nating naririnig na hindi mag-uumpisa si Jesus sa kanyang mga gawain na hindi nagdarasal sa Ama. Ngayon naman sa ating ebanghelyo ay nakatuon sa paghingi ng Jesus ng panalangin sa kanyang mga alagad at tayo din na kanyang makabagong alagad. Hindi niya lamang ipinagdasal ang mga ito,
kundi ipinagpasalamat niya sa Ama ang pagbibigay sa kanya ng mga alagad. Bakit? Sapagkat naipakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos at ganoon din naman naipakilala ni Jesus ang Ama sa kanyang mga alagad, sa atin na makabagong alagad, sa pamamagitan ng kanyang misyon at ministriya. At hindi lamang yon, mga kapatid, ipinakilala din ni Jesus ang kanyang sarili sa mga taong patuloy na nagdurusa sa kanyang panahon. Doon sa mga winalan ng karapatan sa lipunan, sa mga inaapi, sa mga hindi nabigyang pansin sa lipunan, dito niya unang ipinakilala ang kanyang kadakilaan. Naging mabunga ang misyon ni Jesus dito sa mundo dahil nabago niya ang mga alagad, lalo na ang pagtuturo sa katotohanan mula sa Ama. Ibig sabihin, mga kapatid, kung sa panahon natin ngayon, naniniwalang tayo'y alagad ni Jesus, it means that the Spirit of God moves our hearts to respond to the appeal of Jesus. Ano yung apila ng Jesus o apila ni Jesus o panalangin ni Jesus? Una, nang dahil sa mga alagad, mga kapatid, ang kalwalatian ay dumating kay Jesus sapagkat tinupad nila ang pagiging isang mabuting alagad. Naging masunurin sila na sumunod kay Jesus para ipalaganap at maipanumbalik ang mga taong naligaw sa panahon nila. At ito'y isang karangalan sa Diyos na ating Ama. Ganon din dapat ang gawin natin bilang mga makabagong alagad ni Kristo. Agmapanumbalik sa ating kapwang nawawalan sa landas patungo sa kalooban ng Diyos. Yung magkaloob ng pag-asa sa mga nawawalan nito. Hindi dapat tayo ang maging sanhidin ng pagkakahiwa-hiwalay. Kailangan mabigyan natin ng karangalan ang Ama. Yung makaakay tayo ng isang taong dati ay nasa masamang gawain, palapit sa Panginoon, ay isang karangalan ito para sa Ama. Sapagkat masasabi natin sa ating sarili na nananahan sa ating puso ang kabutihan ng Diyos dahil sa ating ginagawang kalugod-lugod sa Diyos. Tulad halimbawa ng isang pasyente na napagaling ng isang nurse, ay karangalan ito ng isang doktor. Yung natulungan natin ang isang estudyante na maabot ang kanyang pangarap, ay isang karangalan ito sa isang guro. Kaya nga kung tayong mga tagasunod ni Kristo ay nakaakay na maipanumbalik ang kapwang nagkasala sa Diyos, mas mapararangalan natin ang ating Panginoon. Katulad ng ipinakita ni Jesus sa atin ngayon, ang patuloy niyang paghingi ng gabay para sa kanyang mga alagad, para sa atin, upang tayo lahat ay mailigtas, ay isang pagpapakita na napararangalan ni Jesus ang Ama. Lahat tayo'y mahalaga sa Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoong Jesus, na kahit ang kanyang buhay ay kanyang ialay upang tayo ay mailigtas. Take note, mga kapatid, bago umakyat ang Panginoong Jesus sa Ama, tayo pa rin ang kanyang inaalaala. Tayo pa rin ang kanyang iniingatan. Tayo pa rin ang kanyang ipinagdarasal. Tayo pa rin ang nasa isip niya. Ang malagpasan natin ang pagsubok na ating kakaharapin na magpatuloy sa misyong iniatas niya sa bawat isa sa atin. Ikalawang apila ni Jesus, mga kapatid, ang alagad ay ikinumisyon at itinalaga para sa ating tungkulin, katulad ng pagtatalaga ng Ama kay Jesus. Di ba? Nagmisyon siya dito sa atin, sa mundo. 3 taon siyang nagmisyon bago siya ipinapatay. At nakita natin ito kay Jesus na itinalaga niya ang kanyang mga alagad para sa isang makabuluhang misyon. Iniwan niya at ipinagkatiwala ang sanlibutan para tayo ang magpatuloy ng kanyang inumpisahang misyon
na maghari ang kalooban ng Diyos katulad ng sa langit. Lagi nating ipinagdarasal yan sa ating panalangin. Tayo mga kapatid ay binigyan ng karapatan na ingatan at pagyamanin ang bawat iniwan niya sa atin. Ang sabi ni Jesus, hindi niya ipinagdarasal ang sanlibutan. Subalit ipinadala siya ng Ama upang iligtas ang sanlibutan. Can you imagine yun? Nagmission siya, nagministriya siya, at iniligtas niya tayong lahat. Malaking hamon ngayon para sa atin kung papaano natin ngayon i-explain sa Panginoon kung bakit ganito na ang nangyayari sa ating lipunan, sa sanlibutan na ipinagkatiwala niya sa atin. Kung sa mga manggagawa, mga kapatid, tayo ay itinuring na niyang may-ari sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. Bakit? Sapagkat tayo ang nakikinabang sa lahat ng kanyang pag-aari. Kasama na ang ating kapwa. Kaya nga kailangan natin itong pahalagahan. Kailangang ibalik sa kanila ang kanilang dignidad na ipinagkaloob ng Diyos na ngayon ay winawalan ng halaga ng iba na hindi marunong matakot sa Diyos. Subukan nga natin ngayong ibukas ang ating mga mata, mga kapatid, sa ating paligid, sa ating lipunan, sa buong sanlibutan. Masasabi ba nating nagahari ang kalooban ng Diyos? Maraming mga katanungan ang makikita natin sa ating kasalukuyang panahon. Maraming anyo at larawan ni Jesus na makikita natin ngayon sa kasalukuyang panahon natin. Dahil marami ang naging suwail sa Diyos. Marami ang nagtaksil sa Diyos. Hindi tumigil na patuloy na ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin ang Diyos. Ang sabi sa libro na aking nabasa, mga kapatid, what Jesus does not for the world is to send out His disciples into it in order to lead it back to God and to make it aware of God. He prays for His men in order that they may be such as to win the world for Him. Bilang kanyang iniligtas, mga kapatid, ano naman ngayon ang inaasahan sa atin upang tuluyan nating mapagtagumpayan ang mga pagsubok at nagbigay si Jesus ng magiging sandata natin sa paggampan sa misyon na iniatas niya sa ating mga balikat. Una, He offers us His joy. Ipinagkaloob ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad at sa atin ang kagalakan upang sa pamamagitan nito ay maisabuhay natin ang pagsasagawa ng may galak sa ating mga puso. Ang sabi, magalak kayo sapagkat ako'y nabuhay namang muli at ganun din kayo. Patuloy ang kagalakan sa inyong mga puso. Isang mensahe, mga kapatid, na mula sa ating Panginoon na habang tayo ay gumagampan sa ating mga tungkulin, ay kasabay nito ang kagalakan na sumunod sa kanyang misyon na ipinagkatiwala sa atin. Ikalawa, He also offered us warning. Sinabi niya sa kanila na kapupuutan sila ng sanlibutan dahil sila ay hindi na makasanlibutan. Magiging iba ang kanilang pagtingin at pamantayan sa daigdig dahil sila ay nakakaunawa na sa kalooban at pag-ibig ng Diyos. Pero kaakibat nito ay katatagan at kagalakan na mapaglabanan ng lahat ng unos sa gitna ng sakuna. Yung harapin ang puot ng sanlibutan dahil sa pagsunod sa pagiging isang alagad ng Diyos. Ang sumunod na sinabi ni Jesus sa kanyang dasal ay ganito, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Kung ating iintindihin ang dasal na ito ni Jesus sa Ama, ay hindi niya ihiniling na alisin ang kanyang mga alagad, tayo na mga bagong alagad, at tagasunod niya dito sa sanlibutan. Hindi niya ipinagdasal na tayo ay lumaya sa mga pagsubok, kundi ang kanyang hiling sa Ama
ay mabigyan tayo ng katatagan sa pagharap natin sa pagsubok at ipangaral ang mabuting balita sa mga maralita. Kasabay nito, mga kapatid, yung pumaloob din tayo sa kanilang kinakaharap na suralanin, yung ating mga mahihirap ngayon, upang atin itong matulungan. At habang tumutugon tayo sa panawagan na tulungan at bigyang dignidad ang mga aba sa kanilang kinalalagyan, marinig nawa natin ang boses ng Panginoong Hesus sa kanila. Dahil hindi tayo masasabing alagad ni Hesus kung mas maghahari sa ating puso ang takot na harapin ang katotohanan. Hindi kailangan ng Diyos yung nakakulong sa kanilang comfort zones habang patuloy na naririnig ang daing ng sambayanan at lipunan na walang anumang pagtugon habang ang karamihan ay nasa bingit na ng kamatayan. Hindi kailangan ng Diyos ang taong hindi marunong tumingin at mangalaga sa kanyang kapwa. Sabihin man natin tayo ay sumusunod sa Panginoong Hesus, pero hindi naman natin ito na isa sa buhay. Hindi naman natin ito na isa sa praktika, ay walang kabuluhan ito para sa Diyos. Walang halaga ito sa Diyos. Yung mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano, na patuloy na nagsasagawa ng kanilang panalangin, laging nakikita sa simbahan, pagkatapos nakita sa FB, sa Facebook, na sumama si Father sa rally, ay galit na. At kinukot siya na ang pari, ayaw nang magsimba, ay hindi tunay na lumalago sa kanyang pananampalataya. Yung wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa ating lipunan at pagtulong sa ating mga aba at nangangailangan, ay hindi tayo maituturing na mga tagasunod ni Kristo. Nakakalungkot lamang isipin ngayon na sa dami ng ating mga nararanasan, mayroon pa ring iba na mahirap nang tumugon sa mga nangangailangan, mangungutya pa. Sinasabi pa nilang sila'y tagasunod ni Kristo at alagad ng Diyos, ngunit hindi naman makita sa kanilang pamumuhay. Ang Kristiyanong patuloy niyang inilalayo ang kanyang sarili sa mga aba at maralita ay hindi tunay na Kristiyano para kay Jesus. Ang Kristiyanong patuloy na nagdarasal at nagninilay lamang sa loob ng kanyang comfort zones at hindi makita sa kanya ang tunay na diwa ng pagiging isang Kristiyano, para kay Jesus, ito ay hindi tunay na sumasamba. Hindi naman sinasabi na mali ang magdasal at mag-meditate sa loob ng bahay, sa loob ng ating mga tahanan. Ang sinasabi dito, mga kapatid ng Panginoon, tayo ay hindi na makasanlibutan sapagkat idinidemonstrate na natin anuman ang ipinagdarasal natin. Na isa sa buhay natin anuman ang mga hinilihiling natin sa Diyos dahil nananalaytay sa bawat ugat ng ating katawan ang pagiging isang Kristiyano natin. Kung hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo mahal ng Diyos kung hindi tayo tumutugon. Ang sinasabi dito, mga kapatid, ay ipakita natin ang pagiging binyagang Kristiyano natin. Hindi yung tayo pa mismo ang magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng iisang katawan ni Kristo. Madalas nating naririnig na nagdarasal si Jesus at pagkatapos niyang magdasal ay gumagawa siya ng paraan upang matugunan at ma-demonstrate, ma-exercise ang kanyang ipinagdarasal. Sapagkat ang tunay na pagiging isang tagasunod ni Kristo, mga kapatid, ay sumasabak yan sa lahat ng pagsubok na walang atras at walang takot. Nagsasalita yan kung may nakikitang kamalian at tumutugon yan sa mga nangangailangan ng walang reklamo at pagdadalawang isip. Ang pangangailangan naman hindi lamang sa mga material na bagay o mga essential na bagay,
na dapat maipagkaloob. Nariyan din ang pangangailangan ng pagtugon at pagbabahagi ng ating mga sarili nang may kusa. At alam lahat ito ng Diyos. Kung anuman ang hangarin at plano natin sa buhay, lahat ng ito ay hindi lingid sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ito yung pangunahing ipinanalangin niya sa Ama, na mabigyan ng katatagan at lakas ng loob ang kanyang mga alagad. Dahil alam ni Jesus na marami sa kanyang mga alagad ang mahihinang paglabanan ang mga tukso at temptasyon sa buhay. Kaya nga, natukso ka agad si Judas di ba? Dahil hindi napatatag ang kanyang pagtitiwala at paniniwala at pananalig sa Diyos. Kaya natukso siya. Ang pagiging isang Kristiyano, mga kapatid, at tagasunod ni Kristo ay hindi paligsahan ng kung anong meron tayo, kundi ang pagiging isang mabuting Kristiyano ay bukas ang loob at malawak ang kanyang pangunawa sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na ang kaligtasan at pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Dahil hindi naman tayo binuhay at binigyan ng pagkakataon dito sa mundo upang magpakasaya lamang kung anong meron tayo ngayon. Lahat tayo, mga kapatid, ay may obligasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Mayroon tayong pagsusulit sa takdang panahon. Tandaan natin yon. Kaya habang mayroon pang pagkakataon, mga kapatid, isaayos na natin ang ating mga buhay. Pagsumikapan nating ibahagi ang ating kakayanan kung ano ang meron tayo. Ang ibahagi ang ating oras para sa ikabubuti ng iba. Yung kusang loob na pagtulong natin sa ating kapwa ay isang pagpapakita ng pagiging mature natin sa ating pananampalataya. Na totoong namumunga tayo ng sagana at higit lalo pang namumunga ng sagana kung buong puso natin itong gagamitin sa mabuting paraan. Halimbawa lang, ito may example ako, mga kapatid. Kayo na sumagot sa inyong kaisipan, ha? Halimbawang may narinig tayong mag-asawa sa kapitbahay na nagbabangayan, nag-aaway. Hindi tumitigil ang sagutan at talsikan ng kanilang mga gamit. Disturb na ang isip natin. At yung kaluluwa natin, disturb na din. Hindi pa rin ba tayo lalabas at magtatanong sa kanila? Lalabas ba tayo upang katukin sila? O sasabihin natin sa ating mga sarili, ayaw nating madamay? Sapagkat away ng mag-asawa lamang yon. Ang mabuting Kristiyano, mga kapatid, ay gagawa siya ng paraan. Halimbawa, kung ayaw niyang madamay, tatawag siya ng barangay na siyang mag-aawat sa mag-asawa, di ba? Dahil sila ay mas may karapatang pakinggan at patigilin ng mag-asawang nag-aaway. At ito'y masasabi nating malaking ambag natin bilang mabuting Kristiyano dahil nakialam tayo upang wala nang mamatay sa bawat isa, wala nang magkasakitan. At doon mismo, may pakialam tayo sa ating kapwa na ipakita natin na tayo ay may pakialam sa ating kapwa. Ngayon, makikita natin ang daming mga naghihirap, humihingi ng tulong, walang makain. Nasa sa atin na ngayon ang response, mga kapatid. Sa pamamagitan ng aking kwento, kung papaano tayo mag-respond sa mga nakikita natin ngayon sa ating lipunan. Huwag nating pairalin, mga kapatid, ang ating takot sapagkat makakalimutan natin na may obligasyon tayong dapat sundin at tapusin dito sa mundo. Ang ingatan at alagaan, mahalin ang ating kapwa, katulad ng ating mga sarili. Masisiyahan sa atin ng Diyos kung nagawa tayong ng mabuti o nakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Sabay sasabihin sa atin, well done and good job. Di ba? Ang sarap nun. At yung biyaya parating na. Yung mga biyayang galing sa Diyos ay parating na sa ginawa mong kabutihan sa iyong kapwa. Hindi simple ang pagsunod sa yapak ng Panginoon.
Subalit ngayon ay idinadalangin niya ang kanyang mga alagad. Kasama na tayo doon na mapagtagumpayan nating lahat ang mga pagsubok at ang mga masasamang ibinibigay ng sanlibutang ito. Sapagkat marami ang ibinibigay ang sanlibutang ito na humahadlang upang tayo ay mas lalong mapalayo sa Panginoon. Kaya kailangan maging matatag tayong mabuhay dito sa mundong ibabaw. Lalo na kung tutuparin natin yung sinasabi ni Jesus kay sa Ama na tayo ay hindi makasanlibutan, katulad ni Jesus na hindi makasanlibutan. Ipinagdasal tayo ng Panginoon sa Ama na maging matatag upang magampanan natin ang misyon at mas pairalin ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng sama-sama nating pagsasaayos ng kanyang kaharian dito sa lupa. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo ipinagdasal ni Jesus na alisin tayo sa mundong ito. Hindi aalisin sa atin ang mabibigat na problema na ating nararanasan, kundi ang sinasabi sa atin ngayon ng Ebanghelyo ay maging matatag tayo na harapin at mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ng patuloy nating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Malaki yung hamon sa atin ngayon bilang mga bagong tagasunod ni Kristo, mga bagong alagad ni Jesus, sapagkat mula sa kanyang kabutihan na iniligtas tayo sa ating mga kasalanan, ay hindi niya pa rin tayo pinababayaan na basta na lamang niya tayo iiwanan na walang anumang paghingi ng tulong at gabay mula sa Ama. Napakaswerte nating mga tao. Maraming hiniling ang Panginoong Hesus sa Ama bago siya umakyat sa langit. Lalo na ang mapag-isa tayo bilang iisang katawan ni Kristo. Magkakaiba man tayo ng hangarin sa buhay, mga kapatid, ngunit iisa naman ang ating tinatahak na landas, at yan ay ang landas patungo sa kabutihan ng Ama. Sa panghuli, mga kapatid, naway maging inspirasyon natin ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, at bilang tugon natin ay manatili nawa tayo sa pag-ibig niya. Manatili tayong nagkakaisa sa puso, isip at sa gawa, upang lahat ng ito ay sabay-sabay nating mapagtagumpayan, katulad ng pagtatagumpay ng ating Panginoon sa kamatayan, at matagumpay na pag-akyat niya sa langit, at buong pagtitiwala nating salubungin ang kanyang ipinangako sa atin, ang kanyang banal na Espiritu na siyang mananahan sa atin upang manguna at gumabay sa ating lahat. Patatagin nawa tayo ng ating Panginoon, lalo na sa ating mga sarili, yung pananalig natin sa Kanya upang sa pagharap natin sa panibagong yugto ng ating buhay, bilang mga tagasunod niya, ay magiging mayabong ang ating buhay bilang mga binyagang Kristiyano. Nawa mga kapatid, patuloy nating saliksikin ang pag-ibig ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sabay-sabay nating sambitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos, amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at ng lupa, at ang lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang karihan niya ay walang hanggan.
Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at nilalahating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at hinintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayong lahat. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na inialay namin sa iyong makadiyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo ng Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito at sa buong mundo. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo ng lahat ng nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya, Amang nasa langit, ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalo-lalo na ang aming obispo Maximo na si Re, at ang lahat ng kaparian ng National Cathedral at ang Obispado Maximo, na sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at pangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat na nangamumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa lahat ng iba pang bansa, lalo-lalo na ang aming presidente na si Rodrigo Duterte. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at maisakatuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pinagkaloob mo ang iyong makalangit ng biyaya, lalo-lalo na sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito at sa buong linggong ito. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyan ng lakas at tulungan ang lahat ng mga nasa ligalig, may kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalo-lalo na ang lahat ng may sakit, lalo na naapektado ng COVID virus na ito. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalala namin, Panginoon, sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na, lalong-lalo na sina Herman Chong, Colita Consul Cos, na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo, at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo, Ama, ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na laging nabubuhay, upang mamamagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng isang espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan nang tayo'y binyagan.
Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. At sa mga nasa live stream, peace be with you. Buong kagalakang ihandog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa Kanyang pangalan. Tayo ay magdala ng alay at pumaroon sa Kanyang harapan. Magsiupo po tayong lahat at ating handa ating mga sarili para sa pag-aalay. Walang Diyos, Ama ng aming Panginoong Heso Kristo, aming iniaalay sa iyo ang mga handog na ito Sa aming pagkakaalam na ang aming buhay at ang lahat ng buhay ng sangkatauhan ay karapat-dapat na maging sa iyo. Marapatin mong tanggapin at pagpalain ang tinapay, alak at salaping handog. At ganun din kami, upang may pagdiwang namin ng pasasalamat na ito ng may kagalakan. Amen.
Ang ating misa ngayon, mga kapatid, ay idinudulog natin sa Panginoon sa ating patuloy na pananalangin sa mga kagalingan ng ating mga kapatid, lalong-lalo na ang ating Obispo Maximo Ri, sa mga kapatid natin na patuloy na nakararanas ng COVID-19. Naway patuloy ang Diyos na mapagpala, ang kamay ng Diyos ay siyang manguna sa kanila upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kawa. Pinapasalamatan din natin sa linggong ito ang mga kabataan na siyang nanguna sa ating misa, pasasalamat sa Panginoon. Kaya't manalangin tayo mga kapatid upang ang ating hain ay maging marapat sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikapupuri at ikalwalhati ng kanyang pangalan at sa ating ikabubuti at ng buo niyang iglesia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumain niyo rin. Itaas ang inyong mga puso. Itinataas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Nararapat na siya'y ating pasalamatan at purihin. Tunay na matuwid aming tungkulin at kaligayahan, lagi at sanman na magpasalamat sa iyo, O Panginoon. Banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga kasama ang mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan naming ipinahayag ang iyong kalwalatian, laging nagpupuri sa iyo at nagsasabing, Banal, 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 banal na Panginoon. Diyos ng Banal, 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 na Panginoong Diyos Hosana sa kaitaasan. ng kapangyarihan at lakas, ang langit at lupa'y puspos ng iyong kalwalhatian. Hosana sa kaitaasan, mapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lahat ng kalwalatian ay sa iyo, Diyos, na makapangyarihan, Amang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan, ay ipinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang maging tao tulad namin at magdanas na mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng tanging pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at ganap na hain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at inutos sa aming ipagpatuloy ang isang paggunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya ipinagkanulo, kumuha siya ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinagpira-piraso, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, Kunin, kanin, ito ang aking katawan na ipinagkakaloob ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, Inumin ninyo ito, kayong lahat, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Kailanman at iinumin ninyo ito, ay gawin sa pag-alaala sa akin. Ipahayag nating lahat ang misteryo ng ating pananampalataya kay Kristo. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay muling Si nabuhay. Kristo ay Si nabuhay. Kristo ay muling darating. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik, siya'y muling magbabalik. Kaya
Kaya nga, Panginoon at Amang nasa langit, ginaganap namin ang mga abang lingkod mo, ang pag-alaalang iniutos ng iyong anak sa aming paggunita at sa kanyang pinagpalang pagpapakasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay namang muli at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay iniaalay namin sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ang mga handog na ito, ay iniaalay namin ang aming mga sarili na isinasamo namin sa iyo na tanggapin sa iyong makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butiing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin itong tinapay at alak upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat ng tatanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos nawa ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At kahit kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may isinasamo namin na tanggapin itong aming tungkulin at paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya nakaisa ang Espiritu Santo, ang lahat ng kalwalatian at karangalan ay sa iyo, Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsiluhod po tayo na. Amen. Tulad ng itinuro ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, tayo'y manalangin. Ama Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo. Sumapit nawa ang kaharian mo. Sundin ang loob dito sa lupa gaya ng sa langit. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo. Sumapit nawa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ngayon sa aming araw-araw na kakanin. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa pagsubok, kundi iadya mo kami sa masama. Sa'yo lang ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa'yo lang ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, ngayon at magpasawalang
Panginoon, isinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkakasala at iligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, ikaw ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaala na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. At tagabin siya sa iyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Maaari na po tayo magsiupo.
Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, pinasasalamatan ka namin sapagkat kami yung pinakain ng pagkain espiritual ng kamalmahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami mga buhay na bahagi ng katawan na iyong anak at mga tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman, isugo mo kami upang gawin namin ang tungkuling iniatas mo sa amin. Upang ikaw ay ibigin at paglingkuran at ang aming kapwa bilang mga tapat na saksi ni Kristo na aming Panginoon. Sa Kanya, sa iyo, sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsisiupo po muna ang lahat. Announcement, Father Joe? Walang announcement. Salamat pong muli sa patuloy ninyong pakikibahagi sa ating gawain dito sa Pambansang Katedral. At panatilihin po nating mag-ingat dahil tumataas po ang bilang ng mga infected sa COVID-19. At nawa patuloy nating isama sa panalangin ng ating mga kapatid na patuloy na nakararanas ng kanilang karamdaman sa COVID-19, lalo tigit ang ating Obispo Maximo. At kayo din po patuloy na mag-ingat, panatilihin natin yung protocol ng mga ating mga pamahalaan para tayo'y makaiwas sa anumang sakit. Magsitayo po tayong lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa, matatag na ingatan tayo sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo lagi at manatili sa inyo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang ating misa ay natapos na. Naway patuloy nating saliksikin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa na patuloy ngayong nakararanas ng kahirapan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ihayag ang pag-ibig niyang wagas, ihayag ang kanyang katapatan, sa saliw ng alpa at ng lira, ihayag na ang Diyos ay dakila. Umawi tayo na mayroong tuwa, patunay ng ating paghanga sa lahat ng kanyang ginawa. Awitan ang Diyos nating dakila, magalak ang lahat na nilalang, purihin ang Diyos ng kaligtasan.